So alright mga kamerks, meron tayong customer today. Ito, X-Max. So 300cc. Ayan, kulay army green siya, matte. So today papalitan natin ng pulley yung kanyang CVT. So iniwan lang to ng customer. To possible gagawa natin ng vlog para makita niya yung performance ng kanyang X-Max. Tapos papakita ko sa inyo, ito yung CVT. Simula sa Sporty, Miusol, M3, Aerox. Ito aftermarket na to. Ito stock tong dalawa, Sporty, M3. Tapos ito TWH na pulley pang Aerox. So yan. So ito yung RS8 na racing pulley. So grabe yung laki niya, pang X-Max yan. Toto. Pag napansin nyo kasi pag sa video kala nyo maliit pero halos mag-isang dangkal po siya pag sinilip nyo. So pag dinikit mo yung Sporty, yan yung Sporty. So sobrang laki, siguro mga kalahati pa ng yung tuturo. Tapos itong Sporty, tatry natin. Ang laki ng butas, sobrang laki. Yan. Ito yung pulley ng Sporty. Pulley ng X-Max, halimaw. Sobrang laki. So kakabit natin yan dyan sa ating X-Max. So ayan si Boss Pao. Subscribe kayo dito guys, Alto Mercs. Para sa mga wiring tutorial, yan. Dito lang guys. Tayo subscribe. Opa. Bahala na si Boss din sa link natin. See the link below na lang, description niya. So hello, what's up mga kamerks? So ito, meron tayong gawa ngayon. Gagawin natin, papalit tayo ng CVT. Gagawin na rin natin yung starter niya kasi nag-lose contact yung pinaka-starter. So ito si Boss Christian, kasi Boss Carlo. Ayan Christian. So ayan naman Christian! Okay. Nahihirapan yung motor mag-start. Ito yung starter motor. Katagal mo natin yung mga wire. Ito nga po pala yung malagyan namin dito. Naugso! Naugso. Wala po talagang adik pero So alright mga kamerks, ito ang bell. So nasa CVT cleaning na namin to nung una. Pero pansin nyo, halos sunog pa rin yung pinaka-bell niya. Minsan malakas talaga kumapit, malakas talaga yung pinaka-sunog niya, yung balancer niya. May butas, kung mapapansin nyo yan yung balancer ng stock. Ang laki talaga ng halos sandakal na yung torque drive. So ito yung pulley. Hugutin natin yan. Para hindi na siya pala tulad ng mga NMAX na may nut pa. Ito bolt na siya, naka bolt na siya. So lilinisin natin.
Tapos bubunutin pala to si Boss Pau. Bubunutin yung starter. Gagamitan natin siya ng yan, gagamitan natin ito, lilinisin natin yung pinaka kanyang starter. So sisilipin na rin natin yung carbon nya, carbon brush kung okay pa. Sama na rin natin yung throttle body. Kung mapapansin nyo, throttle body ng X-Max halos hawig na hawig ng Aerox. Halos ganyan, Aerox, NMAX, halos pares na parehas. Position ng injector halos same pa rin, ganun pa rin siya. Siguro mas malaki lang yung holes nito, tapos nasa kabila lang yung ano nya, coolant na ano, daluyan ng coolant. So yun yung tangke nyo, ang laki. So malaki yung diameter ng ano, throttle body. Yan, tingnan natin, tapos on natin. So tingnan natin yung tinakbo nya. So ayan yung trip. Ito tayo, oil trip, B-belt. So ang odometer nya is 13,629. So yan, lilinisin na natin ulit yung CVT nya, tapos i-throttle body na natin. Pero yung timing nya, so far okay pa naman yung timing. Wala pa tayong ibang lagitik na naririnig. So hindi muna natin gagalawin. Pag lumagitik, doon na lang natin na testingin. Pero sisilipin na rin natin para yung mga clearance ma-check natin. Lalo na to kasi may time na namamalye. Pagka kunwari yan, naka ganyan, pag pinupush start dito, nagkiklik lang yung pinaka starter relay. Ayan, buksan na natin to. Hugutin na natin yung full CVT nya. Tapos lagay na tayo nito ang ating ano, RS8. So malinis na yan, nandiyan na yung pulley natin. So pag ko-compare natin lahat yan, pati yung stock nya, lalagay ko dito sa lugar na yan para makita nyo yung difference ng mga pulley. Kaya lilinisin na natin yung kanyang CVT. Ito yung belt. Babakasin natin yung belt. Malawang pa. One, two, RPM. D74 1, 2, 3, 4. Ito yung stock. Live stream. Then ayan mga kamarks, pansin nyo medyo marami na yung grasa ng ating torque drive.
Kaya tatanggalin din natin yan, paghihiwalayin din natin yan para naman ma-degreaser natin. So, watch nyo lang ito mga kamarks kung paano natin lilinisan. So, apply lang tayo ng ultimate degreaser sa mga grasang ganyan. Yan mga naiipon na yan. Pwede natin matanggal talaga yan. Lalo na yung torque drive na to is alloy. Kaya mas the best talaga yan. Hindi tulad ng mga M3, NMAX, ang torque drive nila metal talaga. Kaya pag na-restore natin yan, pag in-applyan natin ng ultimate degreaser, babanlawan natin agad. Pero pag mga ganitong alloy, the best talaga yung ultimate degreaser kahit ibabad nyo yan. Kaya yan, pansin nyo talaga, balik talaga yung tunay niyang kulay. No? Tanggal yung grasa, tanggal yung langis, swabing-swabe ulit. So, apply na lang tayo ulit ng panibagong grasa dyan. Tapos, pagdating naman sa lining, yan, pansin nyo yung lining niya, 5. Diba? Ang kadalasan talaga lining, 3 lang. Tulad ng M3, NMAX, Aerox, iisa lang kasi ang sukat ng lining nila. GY6, pares lang din yan. Pero sa X-Max, bali 5 yung kanyang lining. Kaya mas madami din yung kanyang clutch spring. So sa torque drive naman, yan, 4 yung pinaka-pin ng kanyang torque drive. So, na-applyan din natin ng sealant yan. Yan, silicone sealant. Para naman na hindi magtagas yung pinaka-grasa na nilagay natin sa torque drive. Pwede hindi nyo naman lagyan yan kasi may o-ring. Pero mas safety na rin para hindi siya tatalsik sa mga pad ng lining. Kasi kadalasan pagka nagli-leak dyan sa part na yan, tumatapon yung pinaka-grasa natin sa pinaka-lining. Kaya nagkukos ng dragging. Tapos nagsampa tayo ng 1.3 RPM. Tapos nagbaba na rin pala tayo ng grams ng bola. Ang stock niya is 17. Tapos nagbaba tayo ng 16 straight. Tapos ito yung bell niya. Pansin nyo, nakita nyo talaga na sunog na. Dahil siguro katagalan, dahil sa biyahe din. Yan, lilinisin lang natin ng ultimate degreaser. Yan, pansin nyo, bakal yan. Pero pag in-apply talaga natin yung ultimate degreaser, tanggal talaga yung sunog, yung kulay talong. Yan, no? Na-restore niya yung pinaka kulay ng ating bell. Ito lahat yung ating pulley. Magsimula tayo sa Muse 40, Muse 40, Muse Soul, o M3, Aerox. Ito yung X-Max, yan yung stock. Ito yung pinaka ating RS8 na big pulley, racing pulley. So magkaiba yung degree niyan. Ito yung stock, so galing sa kanya yan. Ito yung ikakabit natin. Makikita nyo dyan yung degree niya. Ayan. Ito malapad. Papansin yung degree ng bola. Dito, manipis na. So, magra-ramp up talaga yung bola. Then, dito na tayo mga kamarks sa ating continuous variable transmission, which is the CVT. So, yung pulley niya, tinanggal na natin yung stock, pinalitan na natin ng RS8. So, itong RS8 na to, naka-degree na rin to, yung ramp up ng bola. Mapapansin nyo, pinakita ko kanina, mataas na yung degree niya, pati yung pinaka-degree ng ating pacing niya. So, 13.5 na yan, RS8. So, baka naman. So, ayan, sinalpak na natin yung fly ball niya na 16 grams. So, yun pa rin yung kinabit natin dahil nagtaas tayo ng center spring na 1.3. So, possible, wala pa kaming nahanap na lining tsaka bell ng pang X-Max. So, available pa lang si JBT. Pero ang target talaga ng customer is Malossi. Malossi brand is si Project FI lang nag-re-release niyan dito sa ating Caloocan branch. Kaya wala pa tayong stock, pero yun yung papalit natin sa susunod. So yan, dito na tayo sa throttle body natin. Kung mapapansin nyo, halos same pa rin siya ni Aerox.
yung ating throttle body. Ganun na ganun lang din. Siguro lumaki lang yung diameter ng ating manifold, pati na rin ang ating throttle body. Sa injector, yon halos same din siya, pero mas fit na siya doon sa manifold. Wala nang spacer tulad sa NMAX. Halos same lang din yung injector niya. Lumaki lang ng onte dahil nga 300cc tong ating XMAX. Kaya halos same din. Pati ISC sensor, ganun din na dapat nililinis din talaga to. Kasi ito yung pondohan ng ating air mixer, which is automatic na to. Yan. Kaya may spring yan, nag-automatic na yan. Siya yung nagtitimpla ng ating sensor sa ating motor. Yan. So may bilang din yan, may diameter din ang sukat niyan. Pero pag ako nagsusukat niyan, bago ko tanggalin, binibilang ko yung standard niyang turn. Tapos yan, linis. Pag nalinisan nyo naman, balik nyo ulit sa dati. Then pati yung spring, huwag nyo babaguhin dahil yan yung tension niya. So yung iba binabago, hinahatak para mas mabilis siyang bumalik. Yan. So carbon cleaner lang din yung panlinis. Pero pwede rin naman yan degreaser. Halos parehas lang din yan. Binili lang kasi ni customer yung ating contact cleaner o carburetor cleaner. So gagamitin natin yan. Pero applyan nyo rin ng degreaser yan. The best din yan para ma-restore nyo yung kulay ng ating throttle body. So yan, kabit na lang tayo ng ating manifold at throttle body. Para pumasok dito sa ating itong socket ng injector natin, para hindi ma-damage yung ating o-ring. Kasi iba nilalagyan grasa, pag binuksan sobrang dumi. Yan. So wala siyang plate dito. So sa M3 mayroong plate yan, sa mga NMAX ito walang plate. Pasok nyo muna, baon nyo simula close. Yan, bilang kayo ng 360 turn. 1 and 1 2. So yan, yan yung tutok nya. Tapos lalagay ko na tong spring. Yan. So ito yung position nya. Makikita nyo naman yung flower yan ganun siya. So ito yung position kanina. So standard lang. Tapos dahan-dahan natin ipasok. Yan. Op, yan. Hanggang maglapat. So papantay natin yan. Mapapansin nyo may kanal yan, may marking din. Tutok natin yan. Yan. Dapat lapat na lapat yan. Short, dito lang yan, bubuksan ulit yan. Yan. Tapos ito na, pondo tayo ng oil. Masalpak natin to, throttle body, manifold. Yan. Kaya na start tayo. Yan, natin guys. Start na ni boss din.
Wala naman check engine sana. Okay, so far wala naman check engine yan. Double check tayo. So nakabit na ni Boss Pao yung starter. Yan. Throttle body nalinis na natin yan. Tapos itong CVT, air filter, yung duct na lang ang ilalagay natin. So testing tayo, Boss Pao. So preno mo. Okay, start guys. Oh. So ayan siya, pagka ganyan tunog niya, pagka wala yung pinaka dito. Pinaka duct natin dito, papuntang airbox niya. So nakabit na natin yung RS8 pulley. Okay guys, I store namin. Okay, hindi na lang po. I-boss and po.